Ang aming nayon, ang tradisyong daang taon, ay hindi pinapayagan ang mabuntis bago kasal Su Qingwan na wala ang karangalan ng pamilya. Kaya ngayon, paparurusahan ko siya. Sunugin siya. At Chen, hindi siya ibang lalaki. Sunugin siya. Sunugin siya. Iligtas mo ako. Nalason siya. Ito ay prutas ng pananabik. Sangkap para gawing gayuma. Kung kumain ka ng prutas ng pananabik hindi makipagtalik sa kabaligtaran na kasarian, ay nasa panganib ang buhay. Ang init. Ang dalawang ito ay magkapares na Jade. Ngayon, ibibigay ko ito sa'yo. Kung mawala ako sa hinaharap, gagamitin mo ang Jade na ito para hanapin ako. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi kita hahayaang mawala. Ako. Buntis ako. Chen. Ako. Qingwan. Nakarecover ako ng ilang alaala. Mukhang nasa Jiangcheng ang pamilya ko. Gusto ko silang hanapin. Ipinapangako ko, sa loob ng 7 araw, babalik ako. Chen, nasaan ka? Qingwan. Qingwan, iniligtas mo ang buhay ko? Ngayon, ako naman ang magliligtas sa iyo. Umalis ka na agad. Saan ako pupunta? Puntahan mo ang pinsan mong babae. May clinic siya sa Jiangcheng. Ang address at pera ay nasa bag ko. Bilisan mo. Umalis ka na. Anong nangyari? Anong nangyari, dalaga? Mukhang manganganak na siya. Tawagan ang doktor. Tumagal ka. Dalaga, bilisan. May nangangailangan. Nakakainis. Su Qingwan. Ate, iligtas mo ako. Pakiusap, iligtas ang sanggol. Ako at ang mahirap na iyon wala ng koneksyon matagal na. Wala akong obligasyon. Diyos ko! Nabasag na ang bag ng tubig. Ikaw ay doktor. Hindi mo pwedeng pabayaan ang namamatay. Siya mismo ay nakikipagtalik sa ibang lalaki sa labas na buntis. Anong kinalaman ko? Ate, pakiusap, iligtas ang mga bata. Inosente sila. Presidente Gu, ayon sa iyong utos, naglabas ng global na bounty na 300 billion. Hanapin ang may isa pang Jade na may mag-asawang pato na babae. Si. Iligtas mo ako, pakiusap. Iligtas ang sanggol. Bahala na. Ako kasi ang iyong pinsan na ate. May 2 tao bang makakatulong? Bilisan mo! Sige, alis na. Alis na. Alis na. Huwag nang tumingin. Maghanda na para sa operasyon. Tanggalin mo na ang mga alahas. Ate, anong ginagawa mo? Hindi mo ba talaga akala na ililigtas kita? Ang buong katawan mo itong Jade lang ang may halaga. Akin na ito. Hindi pwede. Mahalaga ito sa akin. Hindi mo ito pwedeng kunin. Jade pa ang iniisip mo? Sarili mo na lang ang asikasuhin mo. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, walang kahit sino dito ang mag-oopera sa iyo. Hindi ka ba doktor?
Kung gayon, ikaw na ang magpaanak sa sarili mo. Kung hindi ka manganak, kasalanan mo na at malas mo. Ate, Pinakabagong balita. Ang sinumang may hawak ng kabilang kalahati ng jade na pato ay ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa Daxia, ang asawa ni Gumoshen. sino man ang makakuha ng jade na ito, siya ang magiging asawa ng pamilya Gu. Achen, pasensya na. Ni ang ating token ng pagmamahal, hindi ko man lang naprotektahan. Achen, tiyak na isisilang ko ang ating anak. Sino siya? Bakit lalo kong hindi maalala ang kanyang mukha? G. Gu. Ang iyong intermittent amnesia ay lumalala na. Kung magpapatuloy ito, baka hindi na kailanman maibalik ang iyong memorya. Inirerekomenda kong magpa-opera ka sa ibang bansa sa lalong madaling panahon. Mochen, huwag nang hanapin. Marahil ang batang babae na may jade ay hindi talaga umiiral. Nakalimutan ko na ang kanyang anyo at lahat ng tungkol sa kanya. Ang tanging naaalala ko ay ang jade na ito na lang. Tiyak na siya ay umiiral. Lola, kailangan ko siyang mahanap. Su Qingwan, hindi ka karapat-dapat sa napakalaking swerteng ito. Ngayon akin na ito. Sino ka? Ako ang asawa ni Gu. Sabi mo ang jade na ito ay sa iyo. Oo nga, Saan mo nakuha ang jade na ito? ikaw ang nagbigay sa akin ng jade na ito. Nakalimutan mo na. Halika. Sige. Babawi ako sa iyo ng mabuti. Sinong Sisi? Siya si Sisi. Dadalhin ko muna siya para magpa-check up. Si, Doktor. Doktor, maupo po kayo. Lola. Dahan-dahan po sa pag-upo. Lola, ano po ang nangyari sa inyo? Kinakabahan. Nag-aral ako ng medisina. Kung gusto ninyo, tingnan ko muna kayo. Halika. Lola, ipasok muna ninyo ito sa bibig. Huwag lunukin. Mas mabuti na po ba kayo? Dalaga, ano ba ang ibinigay mo sa akin na pagkain? Bigla akong gumaan ang pakiramdam. Ito ay mga halamang gamot na pinitas ko sa bundok. Magkano ang isang piraso nito? Gusto kong bilhin lahat. Hindi ito kailangan ng pera, Lola. Eto, ibibigay ko na sa inyo ito. Kung hindi kayo komportable, ilagay ninyo sa bibig. Hindi pwede iyan. Dalaga, may sakit ang bata, di ba? Mag-isa mo siyang dinala sa doktor. Nasaan ang tatay ng bata? Siya. Nawawala siya. Kayo ay balo at anak. Paano kayo mabubuhay sa hinaharap? Ayos lang, Lola. Mabubuhay kaming maayos ng anak ko. Ang bait at responsable mong dalaga. Kumpara sa apo ko, mas mabuti pa sa bagong manugang na natagpuan. Kung ikaw ang naging manugang ko, ang galing siguro? Lola, magpahinga muna kayo ng maayos. Kailangan ko pang dalhin ang bata sa doktor. Mauna na ako. Tumatawag ang binata. Lola, saan ka pumunta? Nasa ospital ako. Bigla akong hindi maganda ang pakiramdam. Buti na lang may nakasalubong akong dalaga na sumagip sa akin. Kaawa-awa ang dalagang iyon. Iniwan ng isang lalaking walang puso. Mag-isang dinala ang anak sa doktor. Pwede mo ba siyang tulungan? Lola, maraming manloloko ngayon. Mag-ingat ka.
Anong manloloko? Ang linis ng mga mata ng dalagang iyon, kumpara sa babaeng may jade mo, mukhang mas mabait. At ito. Iswipe ang card. Mo-chen, ang bait mo sa akin. Bakit si Zhao Yaning ay hindi pamilyar sa akin? Hindi ba si Gu Mo-chen ay nahuhumaling sa batang babae na may jade? Bakit siya napakalamig sa akin? Baka, hindi pa niya ako lubos na pinaniniwalaan. Doktor, kumusta ang mga anak ko? Si An-An ay may pulmonya. Si Sisi naman ay mas malala pa. May sakit siya sa puso mula pa nung ipanganak. Kakapanganak lang nila. Ang sakit na ito ay maaaring pumatay sa kanila anumang oras. Doktor. Pakiusap. Iligtas mo sila, pwede ba? Huwag kang ganyan. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Maghanda ka muna ng 100,000 piso para sa paggamot. 100,000. Ako. Siguradong makakakuha ako ng pera sa lalong madaling panahon. Pakiusap, iligtas muna sila, pwede ba? Pakiusap sa inyo. Iligtas muna ninyo sila, pwede ba? Ngayon ang unang araw mo sa trabaho, ikaw ang mag-aasikaso sa lobby area na ito para sa paglilinis. Sige, manager. Gagawin ko ng maayos ang trabaho ko. Ang lakad mo naman. Ang pabaya mo. Pasensya na. Pasensya na. Ginoong Gu, nandito na ang mga direktor. Buti na lang, muntik na silang magkita. Kung makikita niya si Gu Mo-chen, ang pagkakakilanlan ko ay mabubunyag agad, di ba? Mawawala lahat ng kayamanan. Lalo na si Gu Mo-chen, hindi ako patatawarin. Hindi, talagang hindi pwede. Su Chingwan, Magandang araw, Mrs. Presidente. Mrs. Presidente? Bakit andito si ate sa Group? At naging asawa pa ng presidente? Ate? manahimik ka. Sumama ka sa akin palabas. Ate? Su Chingwan, sa nayon, nangaakit ka ng ibang lalaki. Nag-anak ka, hindi pa sapat? Sa Gu Group ka pa nangaakit. Ito bang Gu Group ang dapat mong puntahan? Umalis ka na ngayon din. Wala akong ginawa. Babae, sasagot ka pa? Kung marunong kang umunawa, umuwi ka na agad sa baryo. Kung hindi, may 100 akong paraan para patayin ka. Parada. Binibini, anong nangyari sa iyo? Lola, Mo-chen, Bilis, magkakasakit ka. Magpalit ka na ng damit. Bilis. ikaw talaga, Su Chingwan. Lola, magluluto ako ng sabaw para sa iyo mamayang gabi. Mo-chen, halika, tikman mo ang sabaw na ito. Tinitiyak ko, ito ay lasang hindi mo pa natikman. Ang sabaw na ito ay pamilyar. Tama ba ang sabi ko? Marami pa sa kusina. Mamaya, uminom ka ng 2 mangkok. Ikaw? Ate, Su Chingwan, ang galing ng paraan mo para makuha ang aking lalaki. Nakisalamuha ka na kay Lola. Sinasabi ko sa'yo, para kay Gu Mo-chen, kaya kong gawin ang lahat. wala akong ginawa.
Binibini? Dumating na si Ginoo. Dito ka lang magbantay. Sumama ka sa akin. Jiangma, ikaw ba ang gumawa ng sabaw na ito? Ang Binibini ang gumawa, pero may ginagawa siya at lumabas muna. Kaya ako'y nagbabantay dito. Jiao Yaning. Sino ang nasa loob? Baka pusa si Master. Sige. Binabalaan kita muli. Lumayo ka kay Gumo Chen. Kung hindi, kaya kong gawin ang lahat. Wala ako. Wala talaga ako. Mas mabuti kung ganoon. Kung hindi, ang dalawa mong anak, Xiao Su, huwag ka nang mag-abala. Magpahinga ka ng maaga. Lao Furen. Lola, lalabas ako agad. Ako ang magiging babaeng Panginoon ng pamilyang Gu. Papatayin kita at ang dalawa mong anak. Parang kibit-balikat lang. Mas mabuting malaman mo kung ano ang dapat sabihin at hindi dapat sabihin. Hindi ako magsasalita ng walang ingat. Su Qingwan, ilang mga paraan pa ba ang mayroon ka? Talaga bang gusto mo akong kalabanin? Hanggang dulo? Sana si Xiao Su ang mapangasawa ng apo ko. Lalo na may isang cute na apo. Mabuti. Mukha nga. Pupunta ako sa silid para matulog. Itago mo ng maayos ang drawing. Napakasarap ng sabaw na niluto mo. Ngayong gabi, magluto ka pa ng kaunti. Si. Para bang may kulang. Chen, naalala mo ba ang ating jade pendant ng pag-ibig? Ang dalawang ito ay magkapares. Ibinibigay ko ito sa iyo ngayon. Ate, Kung gusto mong mabuhay ang iyong anak, pumunta ka na ngayon sa bubong ng klinika. ate, nasaan ang mga anak ko? Saan ang mga bata? Ayos naman ang mga anak mo. Ikaw muna ang mag-alala sa sarili mo. Kamukha ba? Oo, kamukha, lalo na ang mga mata. Ang galing ng pagkakaguhit, kamukhang kamukha. Noong iginuhit ko, parang hindi ko iginuhit itong Jade. Baka si Xiao Su, Lola, ano ang tinitingnan mo? yung drawing ko. Ano sa palagay mo? Lola, sino siya? Siya ang nagligtas sa buhay ko. Si Xiao Su. Bakit lahat ng tungkol sa kanya ay pamilyar sa akin? Posible kaya na hindi. Ang Jade ay nasa kamay ni Jiao Yaning. Itong Jade na iginuhit ni Xiao Su ay talagang kamukha ng Jade na sa inyo ni Jiao Yaning. Yung pares na Jade na may pattern ng pato. Baka siya ang hinahanap ko. Lola, nasaan siya? Hindi ko alam. Noong nagdo-drawing kami, sinabi ko sa kanya, na yung sopas na ginawa niya kahapon ay masarap. Pinaluto ko siya ngayong gabi para sa akin ulit. Siya ang nagluto ng sopas. Nasaan si Miss Su? Mukhang si Miss Su. May sumagot na tawag at nagmamadaling lumabas. Parang may sinabi tungkol sa klinik at delikado. Ano? Bilis! Bilis! Puntahan mo! Pinsan, hindi ka ba natatakot na may makakita sa ginagawa mo? Natatakot. Ako ang asawa ng tagapagmana ng Gu Group
at ng pinakamayamang tao sa siya, asawa ng tagapagmana. Ngayon, kahit sino pa ang dumating, hindi ka maliligtas. Pasensya na, pinsan. Hindi na ako babalik sa pamilya ko. Aalis na ako ngayon. Ang ganda mo. Saan ka pupunta? Huwag kang mag-alala. Dahil sunod-sunuran ka, kailangan kitang gantimpalaan ng mabuti. Sige, bubaran ninyo siya. Bilis, mas mabilis pa. Ang ganda mo. Sarili mo ang sisihin mo. Nakakasakit ka sa magiging may bahay ng pamilya ko. Kaming dalawang magkapatid ay hindi marunong maawa sa babae. Pakawalan mo ako. Achen, tulong. Tulong. Mahal kita, Sinta. Kapag nasira ka na ng mga kapatid na iyan, sigurado ako, hindi ka na magugustuhan ni Mochen. Achen, iligtas mo ako. Tigil. Mochen, Kunin siya. Chen, sa wakas dumating ka. Kanina, nakita ko sa baba. Itong dalawang loko. Sumusunod sa babaeng ito. Sumunod ako. Ito. Ikaw ba ang gumawa nito? Mochen, paano mo ako hindi kilala? Baka lumala na naman ang sakit. Ako ang magiging may bahay ng pamilya Gu. Papatayin kita at ang iyong dalawang anak. Madali lang iyan. Parang paggalaw ng daliri. Hindi mo talaga ito iginuhit. Chen, natatakot ako. Umuwi na tayo. Paano sa kanya? May pamilyar na pakiramdam. Ngayon pala siya ay kasama ang aking pinsan. Chen. Dadalhin ko siya sa ospital. Chen. Sisi, An-An. Huwag matakot. Nandito si Mommy. Alamin mo kung nasaan ang mga anak niya. Kapag nahanap na, dalhin agad dito. Oo, Guzong. Guzong, nandito na ang mga anak ni Miss Su. Ginoong Gu, dinala na ang anak ni Miss Su. Ginoong Gu, kambal ang ipinanganak ni Binibining Su. Ito ang anak na lalaki, si An-An. Ang anak na babae, si Sisi, ay may sakit sa puso. Nasa incubator pa at sinusubaybayan. Sakit sa puso. Oo, sabi ng doktor kailangan pang subaybayan. Ayusin ang susunod na paraan ng paggamot. Sige, ayusin mo ang pinakamagaling na doktor. Gamitin ang pinakamagandang gamot. Opo, Ginoong Gu. Lola Gu, dahan-dahan po kayo. Ba't hindi ako magmadali? Si Sue kawawa naman. Mag-isa niyang pinalaki ang anak. Ngayon, nasa ospital siya dahil may sakit. Dali, dali, dali. Sue. Ang batang ito, kamukha ba ni Mochen? Kamukhang kamukha ng batang Ginoo noong bata pa siya. Dali, dali, gawin ang DNA test. Sa tingin ko, ang anak ni Suay kay Mochen. Kung magkakaroon ng tagapagmana ang pamilya Gu, kapag nakita ko na ang mga ninuno, may sasabihin na ako.
Anong ginagawa mo? Nagpapadede ako. Hindi ba kakapafeed lang? Sino ka? Pinsan, Nahuli mo ako. Pero okay lang. Basta mamamatay kayo ng anak mo. anong ginawa mo kay An-An? Nilagyan ko siya ng droga. Sino ba kasi ang makikipag-agawan sa akin? Gusto mong malaman kung ano ang nangyari sa kanya? Kainin mo ito. Patawarin ko siya. Ano ito? Damong lason. Damong lason. Kung hindi ka uminom ng antidote sa loob ng 10 minuto, mamamatay ka. Ikaw? Gusto mo akong patayin? Ang kaibig-ibig ng baby mo. Kung gusto mo siyang iligtas, buhay kapalit ng buhay. Kakainin ko ito. Ililigtas mo si An-An? Oo, basta kainin mo ito. Bibigyan ko siya ng antidote. Pasensya na, An-An. Hindi ka na makakasama ni Mommy na lumaki. Kumain na ako. Ngayon mo na bang iligtas si Anan? Ang ibig kong sabihin ay bigyan siya ng antidote. Pero hindi ko sinabing ngayon. Zhao Yaning, nangako ka sa akin. Nangako kang ililigtas mo si Anan. Ikaw at ang anak mo ay humaharang sa daan ko. Kaya mamatay na kayong dalawa ngayon. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Bumalik sa ospital. Madam, nasa labas na ang resulta. Ang bata ba ay sa binata, madam? Oo, anak ito ni Mo Chen. Dugo ng angkan nating Gu. Lola? Mo Chen, may anak ka na, lalaki. Lola, anong sinabi mo? Kinuha ko ang buhok ng bata para sa DNA test. Nakasulat ito ng malinaw dito. Anak mo ito ni Xiao Su. Ji Gu, si Miss Su ay nanganak ng kambal. Ito ang anak na lalaki, si Anan. Mo Chen, narinig mo ba? Tatay ka na. Bilisan pa. Epektibo na ang gamot. Sa loob ng 3 minuto, kahit na si Huatuo ay bumalik, hindi ka na maliligtas. Anan, mamamatay ka na sa ilang sandali. Su Qingwan, si Mo Chen, ay akin lamang. Ibigay mo sa akin ang antidote. Sumigaw ka. Baka may makarinig. Hindi maganda. Tigil. Anong ginagawa mo? Zhao Yaning, anong ginagawa mo sa kanya? Ako si, siya mismo. Siya mismo ang gumawa nito. Doktor, nurse, dali. Na-poison ang pasyente. Masyadong mababa ang heartbeat. Dalhin sa emergency room. Ang bata, may mali rin. Nagiging asol ang labi. Mahina ang paghinga. Unahin si An-An. May lantern fruit ako sa bag ko. Pwede itong pigilan ang lason ng Duanxiang.
Jiao Yaning, patit ba naman bata ay hindi ka nagtitira? Hindi. Hindi ganoon. Tumahimik ka, Fang Tezu. Palayasin ang taong ito. Mula ngayon, ayoko na siyang makita. Mochen, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Ako ang babaeng may jade pendant mo. Mochen, Dahil sa iyong pagliligtas mo sa akin noong 1 taon, umalis ka na kaagad sa Jiangcheng at huwag ka nang lumapit sa akin. Kung hindi, huwag kang magtaka kung hindi kita pakikitunguhan ng maayos. Miss Zhao, umalis ka na. Mochen. Miss Zhao, kung magpumilit ka pa, si Boss Gu ay hindi ganon kadaling kausap. Su Jingwan, pinawala mo sa akin ang lahat. Tiyak na hindi kita palalampasin. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa'yo, at walang mangyayari sa bata. Boss Gu, si Tito Chen ay nagpadala ng litrato ng bata at DNA report. Ang batang ito ay si Anhan. Ginoong Gu, nagpadala si Ginoong Chen ng litrato ng bata at ang DNA report. Doktor, kumusta siya? Buti na lang nagdala siya ng sarili niyang lantern fruit. Ang lason sa katawan niya ay naalis na ng lubusan. At okay din ang bata na ipadala na sa neonatal incubator para obserbahan. Salamat. Kailangan ng pasyente ng pahinga. Majay gising siya mamaya. Tara na. Mochen, may anak ka na. Lalaki. Achen, Nandito ako. alam kong darating ka. Oo, nandito na ako. Ayos na. Ang ipinanganak mo ay kambal na lalaki at babae. Ang kuya ay si Anan. Ang ate ay si Sisi. Sila. Okay silang lahat. Nasa incubator. May 2 siyang anak. Mukhang ang Xiaosu na sinabi ni Lola ay hindi siya. Kumusta, Lola? Kahit nasaan ka man ngayon, o anong ginagawa mo, umuwi ka agad. May napakahalagang bagay si Lola na sasabihin sa'yo. Oy, halika, halika. Umupo ka. Lola, ano iyon? Inayos ko na para sa iyo. Sa susunod na buwan, ikawalo, magandang araw iyon. Ikaw at si Xiaosu ay magpakasal na. Ano po ang sabi ninyo? Si Xiaosu ay mabait at matalino, at nanganak pa siya ng lalaki para sa iyo. Hindi ba dapat mong panagutan siya? Lola, ang tinutukoy mong Xiaosu ay yung nasa ospital. Yung nagligtas sa'yo. Siya nga. Lola, ang bagay na ito, kailangan ko pang alamin ng lubos. Hindi ako basta-basta magpapakasal sa kanya. Bakit hindi? Naisip mo pa si Zhao Yaning? Siya ay isang manloloko. Ang tunay na babaeng may jade ay si Xiaosu. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Ang numero ng telepono ni Xiaosu, inilagay ko na sa iyong telepono. Kailangan mong makilala siya ng mabuti at paunlarin ang inyong relasyon. Miss Su. Gasto sa paggamot at pagpapaospital ng 2 bata. Lalo na si Miss Sisi. Ang mga imported na gamot at incubator na kailangan. May utang na 100,000 piso. Tingnan ninyo. 100,000. Doktor, pwede bang bigyan mo pa ako ng ilang araw? Siguradong makakakuha ako ng pera agad. Hanggang tanghali bukas na lang. Kung hindi, ititigil namin ang ilang mga gamot na hindi emergency. Wag, hindi pwedeng ihinto ang gamot. Ako. Mangungutang ako agad ng pera. Siguradong mababayaran ko ito sa lalong madaling panahon. Ano ang gagawin ko? Saan ako kukuha ng ganyang kalaking pera ngayon? Mukhang kay Achen na lang ako lalapit. Ang babaeng may jade. Noong 1 taon, iniligtas mo ako. Nagpapasalamat din ako.
Pero may mahal na ako. Siya lang ang gusto ko. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Babalikan kita at bibigyan ng malaking pera para hindi ka na mag-alala sa buhay. May mahal ka na pala. Kung ganoon, mas hindi ko magagawa na makipag-ugnayan sa iyo. Gusto mong kumita, kailangan mong maging matapang. Isuot itong damit at magbenta ng alak. Isang bote, kikita ka ng 500. Magbenta lang ako, hindi ako makikipag-inuman. Dumating ka na, huwag ka nang magpa-cute. Isuot mo itong damit, naghihintay ang mga bisita. Miss Sue, ang gasto sa paggamot at pagpapaospital ng 2 bata, lalo na si Miss Sisi, na kailangan ng imported na gamot at incubator. Umabot na sa 100,000 piso ang utang. Tingnan niyo po. 100,000. Doktor, pwede po ba kayong magbigay ng ilang araw? Sigurado akong makakakuha agad ako ng pera. Hanggang bukas ng tanghali na lang. Kung hindi, ititigil na namin ang ilang hindi emergency na gamot. Huwag itigil ang gamot. Ako, makakakuha agad ako ng pera. Tiyak na mababayaran ko ito sa lalong madaling panahon. Nagbebenta lang ako. Hindi ako sumasama sa inuman. Nandito ka na, nagpapanggap ka pang mahinhin. Isuot mo ito. Nagaantay ang mga bisita. Kung hindi pa rin kayo makabayad bukas, papaalisin ng ospital ang 2 bata. Ito ay tiyak na mas malaki sa iyo. Ginoo, gusto niyo ba itong alak? Pwede ko itong kunin. Halika. Pero, ate, walang nagturo sa iyo ang pag-inom kasama ang bisita. Dapat bang bibig sa bibig? Halika na, ate. Huwag kang mag-alala. Magiging mabait ako sa iyo. Ang tapang mo naman. Huwag kang mag-alala. Pipilitin kitang magmakaawa. Halika. Bitawan mo ako. Halika na. Ate, hawakan siya. Uminom ka na. Saklolo, Uminom ka. Tigil. Umalis ka. Tumigil ka na. Umalis ka. Isasama kita pa uwi. paano mo nalaman na nandito ako? Pumunta ako sa ospital para hanapin ka. Sinabi sa akin ng doktor mo na nasa Yesebar ka. Nag-iipon para sa medical expenses ng bata. Magpahinga ka muna. Lalabas muna ako.
Pasensya na. Kailangan ko nang umalis. Yung nangyari kagabi. Ako ang mananagot. Hindi kailangan. Mga adulto na tayo. Hindi mo kailangan managot. Hindi mo kailangan na ako ang mananagot. Ano ang kailangan mo? Hindi na pwedeng patagilan ng bayad sa gamutan. Kung hindi pa mabayaran bukas. Kailangan na kayong umalis ng ospital. 100,000. Ituring mo na lang nakabayaran sa kagabi. I-add mo na ang contact details. I-transfer ko sa'yo. Na-transferan na kita ng 200,000. Nag-transfer ako sa iyo ng 200,000. Gaano ba kahalaga ang pera? Mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng nangyari kagabi. Sa susunod, iwasan mo ang mga ganoong lugar. Sumama ka sa akin sa kumpanya. Bibigyan kita ng posisyon bilang assistant. Sa Group. Iyan ay mas mabuti kaysa sa pagtatrabaho sa iba't ibang lugar o pumunta pa sa mga lugar na iyon. Bayad na ang ospital. Sisi at Anan. Hintayin niyo si nanay, mamayang gabi pupunta ako para bisitahin kayo. Sa susunod, iwasan mo na ang mga lugar na ganyan. Sumama ka sa akin sa kumpanya. Bibigyan kita ng posisyon bilang assistant. Pumunta sa Group. Mas mabuti pa iyan kaysa sa kung saan-saan ka nagtatrabaho o pumunta sa mga lugar na ganyan, di ba? Pumunta ka muna sa HR. Sasamahan ka nila para makilala mo ang lugar. CJ, President Go. Kuya Mochen. Wanze, Kuya Mochen, kung nandito pa si ate, kung matutupad ang kasal ninyo, ngayon, siguro bayaw na kita, di ba? Pero kung ako tatanungin, dahil magkaibigan tayo mula pagkabata, bayaw, bakit hindi na lang maging asawa mo na ako? Wanzai. Ang pag-ibig ay hindi laruan na pwedeng ibigay kung kanino mo gusto. Ngayon, may gusto na akong babae. Ay, alam ko na. Yung babaeng may jade pendant, balita sa buong lungsod. Sino bang hindi nakakaalam? Narinig ko na noon pa, pero Kuya Mochen, nakahanap ka ng taong gusto mo. Ayos lang din. Kung alam ng ate ko, matutuwa rin siya para sa'yo. Salamat. May gagawin pa ako. Uunahan na kita. Ang taong nagpapastress kay Kuya Mochen ng ganito. Tingnan natin yung babaeng may jade pendant, kung karapat-dapat ba siya sa kanya. Imbestiga mo para sa akin. Gusto kong malaman kung sino yung babaeng hinahanap ni Kuya Mochen dati na may jade pendant. Sino ba talaga siya? Ma'am Lee, ano pong maitutulong ko? Bago po ako dito ngayon, pero wala pa pong naka-assign na trabaho. Nauna nang sinabi ni Ginoong Go sa amin. Para maging pamilyar ka sa lugar, magpahinga ka muna. Pero, Ganyan ang utos ng nakatataas. Ikaw si Zhao Yaning.
Ang matagal nang hinahanap ni Mo Chen na batang babae ng Jade. Ako iyon. Ikaw? Ikaw? Chen Wanji, ni Mo Chen, kababata. Huwag kang kabahan. Gusto ko lang pumunta rito para makita ka na nakapagpabagabag kay Mo Chen na babaeng may Jade na kanyang pinapangarap. Ano ba talaga siya? Miss Chen, ano ang ibig mong sabihin? Pwede mo itong intindihin bilang babala? Dahil hinanap ka ni Mo Chen ng napakatagal, dapat kayong magsama ng maayos. Wala akong pakialam kung ano ang dati mong ginagawa. Simula ngayon, ikaw ay dapat maging asawa na lamang ni Mo Chen. Mukhang wala siyang alam. At hindi siya pangkaraniwang tao. Kung matutulungan niya ako, baka may pag-asa pa. Mula sa babaeng iyon na si Su Qingwan, makuha muli ang lahat. Bakit ka umiiyak? Miss Chen, huwag mo akong sisihin. Sa totoo lang, gusto ko sana makasama si Mo Chen ng maayos. Pero kamakailan lang, may isang babae biglang sa pagitan ng aming relasyon ni Mo Chen, sumingit. Ano? Miss Chen, huwag mo akong sisihin. Sa totoo lang, gusto ko na makasama si Mo Chen ng maayos. Pero kamakailan lang, may isang babae biglang sa pagitan ng relasyon namin ni Mo Chen, pumagit na. Ano? Sa pagitan mo at ni Mo Chen may ibang babae pa? Sino siya? Iyon ang pinsan ko sa probinsya. Nakita niyang mayaman at makapangyarihan si Mo Chen, kaya nagkaroon siya ng masamang balak. Inikot-ikot niya si Mo Chen. Ngayon, si Mo Chen ay hindi ako nakikita. At hindi ako pinapapasok sa bahay ng Gu. Si Mo Chen ay naghahanap sa iyo ng maraming taon ay naagaw ng isang manloloko. Hindi ako nagsisinungaling. Tingnan mo. Dahil mas maganda siya kaysa sa akin. Kaya, Siya iyon. Miss Chen, kilala mo siya? Nakita ko siya sa kumpanya. Kung mas gusto ni Mo Chen ang pinsan, pwede ko silang pagbigyan. Kung sa iyo, bakit mo siya dapat pagbigyan? Huwag kang mag-alala. Tiyak kong ipapaunawa ko kay Mo Chen ang kanyang tunay na pagkatao. Su Qingwan, sinong maglakas loob na sirain ang lahat sa akin? Kung gayon, babayaran mo ito. Ako si Chen Wanzi. I-check mo para sa akin. May empleyado sa kumpanya na nagngangalang Su Qingwan. Kapag nahanap mo, naipadala agad sa akin ang impormasyon. Su Qingwan, nagpapanggap siyang manloloko sa harap ko at naglakas loob pa na akitin si Mo Chen. Kailangan kitang makilala ng mabuti. Assistant Sue, may dokumento ito. Kailangan mong i-deliver sa RD Center. Sige, ipapadala ko agad. Isang baguhan lakas ng loob na galitin si Miss Wanzi. Di wag ka nang umasa na magtatagal ka sa kumpanya. Paumanhin po, Mr. Gu. Anong ikinakabahala? Oo, paumanhin. Paumanhin po, Mr. Gu. Hindi ako nakatingin sa daan. May takot ba ako? Wala. Ako lang ay. Nag-aalala lang na maistorbo ang trabaho ninyo. Nakaka-adjust ka na ba sa trabaho? May nambubwisit ba sa'yo? Wala. Mababait naman ang lahat. Kung may problema, diretso lang sa akin. Kumusta ang trabaho? May nananakit ba sa'yo? Wala. Mababait naman ang lahat. Kung may problema, direktahan mo lang ako. Mali.
Itong datos. Extract ng damong may lilang puso. Hinaluan ng potassium nitrate. Bakit naging hindi nakakalason ang reaksyon? Malinaw na ito ay magiging nakakalason. Binibining Wanzi. Napalitan na ang dokumento. Hintayin mo lang ang magandang palabas. Mukhang ganyan lang pala siya. Kahit itong maliit na daya, hindi niya man lang napansin. Oo. Isang taga-probinsya siya. Anong kakayahan ang meron siya? Magandang araw po. Ito si tagapamahalawang. Ang mga dokumentong ipinadala niya. Oh, tama nga. Sandali lang. Malapit nang matapos ang data ng eksperimento. Sabay mo na lang dalhin kay CEO Gu. Si Suching Wan. Tumawag ang R, D-Center kanina. Sabi nila may problema ang mga dokumentong dinala mo. tagapamahalawang. Ibinigay ninyo po sa akin ang mga dokumento. Lahat ng dokumento. Lahat ay dumaan sa libu-libong kalkulasyon. Talagang walang pagkakamali. Binago mo ba ang data ng eksperimento? Hindi po. Nagsisinungaling ka pa. Ikaw lang ang humawak ng dokumentong ito. Ngayon, may problema sa eksperimento. Kailangan mong managot. Tagapamahalawang. Ibinigay ninyo po sa akin ang mga dokumento. Wala akong ginalawang kahit isang letra. Ikaw, Anong nangyayari? Tagapamahalawang. Ang mga dokumento ay ibinigay ninyo mismo sa akin. Wala akong ginawang pagbabago kahit isang letra. ikaw. Ano ang nangyayari? Gumawa ng gulo na narinig ng buong palapag. Miss Wanzi, ito si Suching Wan. Siya ay nagbago ng data ng eksperimento nang walang pahintulot. Ngayon, nagdulot ito ng buong eksperimento na halos magkaroon ng malaking aksidente. Ikaw si Suching Wan, yung babaeng pumasok sa kumpanya sa tulong ni Mo Chen. Miss, nagkakamali kayo? Walang kakayahan. Nagpapanggap na henyo. Dito ay isang nangungunang pananaliksik sa medisina. Akala mo ba na ang pagbabago ng ilang numero ay sapat na? Hindi ko binago ang data. Ang mga dokumento ay personal na ibinigay sa akin ni tagapamahalawang kung may anumang problema. Ibig sabihin, may pumalit ng dokumento. At saka, tagapamahalawang, ang ibinigay ninyo sa akin ay ang extract ng purple core herb, apo, ulat ng kaligtasan. Ngunit ang dokumentong ito ay malinaw na para sa pinaghalong eksperimento, mapanlinlang na data. Ang ibinigay mo sa akin ay katas ng purple heart, ulat ng kaligtasan. Pero ang dokumentong ito ay talagang galing sa pinaghalong eksperimento na mapanlinlang na datos. Nagsisinungaling ka. Paano ko naman ibibigay sa iyo ang ganoong dokumento? Ang galing mong gumawa ng peke. Akala mo ba ikaw ay eksperto sa pharmacology? Hindi ako eksperto, pero alam ko. Ang purple heart at potassium nitrate ay nakakalason kapag pinaghalo, pero sa dokumentong ito, nakasulat na hindi nakakalason. Malinaw na mali ito. Miss Wanji, huwag mo siyang pansinin. Nagkakagulo lang siya. Yung mga ganyang tao kung hindi sisantihin. Sa susunod baka wala nang magtatrabaho ng maayos. Suching Wan Kusang, mag-resign ka. Pwede ko pa bigyan ka ng konting respeto. Huwag mo akong galawin. Wala akong kasalanan. Hindi ako aalis. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kung hindi na ako magpapakita ng awa. Dalhin siya. Naayos na ang resulta ng eksperimento, yung pagkakamali kanina ay dahil sa malfunction ng makina. Matapos naming i-recalibrate ang kaligtasan ng extract ng Purple Heart ay ganap na sumusunod sa pamantayan. Maaari na nating simulan muli ang eksperimento. Ang kaligtasan ng katas ng Zixin grass ay tumutugma ng lubos sa pamantayan. Maaari nating simulan muli ang yugto ng eksperimento. Imposible. Ako talaga ang nagpalit ng data ng eksperimentong ito. Tagapamahalawang. Talaga kayo pala ang nag-set up sa akin. Kasinungalingan, hindi ako. Ang katotohanan ay napakaliwanag na. Si tagapamahalawang ang nagpalit ng data. Tungkol naman sa kung bakit tama ang data ng eksperimento.
ay dahil inayos ko ang Zixingras at potassium nitrate na proportion. Tama na. Kahit ano ang sabihin mo, hindi ako maniniwala. Isang babaeng galing sa probinsya. Alam mo ba kung ano ang Zixingras at potassium nitrate? May limitasyon ng paggawa ng kwento. Ano? Totoo, hindi ko alam. Pero mula pagkabata, nag-aani ako ng halamang gamot sa bundok. Alam ko ang ugali ng daan-daang uri ng halaman. Isang taon na ang nakalipas, gumamit pa ako ng Zixingras kasama ng ibang gamot upang gamutin ang isang taong nakakain ng nakalalasong halaman na nasa kritikal na kalagayan. Siya ay may mataas na lagnat na hindi bumababa at may malubhang lason. Ako ang gumamit ng espesyal na gamot na nagpagaling sa kanya. Binuhay ko siya mula sa bingit ng kamatayan. Talagang mapanlin lang. Puro kasinungalingan. Ngayon, kahit si Zhao Yaning ay gusto mo ring agawin ng kredito sa pagligtas kay Kuya Mo Chen. Tama na. Akala mo ba na sa paggawa mo ng kwento ay malilinis mo ang kasalanan mong pagbabago ng data ng kumpanya? Agad siyang paalisin sa kumpanya ng Gu. Huwag na siyang kunin muli ang mga ganitong manloloko. Kahit isang tingin ay nakakadumi na para sa akin. Akala mo basta-basta ka nalang magkukwento para mawala ang kasalanan mo sa pagbabago ng datos ng kumpanya? Palayasin mo agad siya sa Gu Corporation. Huwag na siyang kunin muli tulad ng sinungaling na ito. Kadiri na sa akin. Kahit isang tingin pa lang. Gawin niyo na. Bitawan mo ako. Bitawan? Wala akong ginawa. Hoy ito. Ikaw, bagong empleyado may dala kang ganito. Para ka bang nagtatrabaho o para mang-akit ng lalaki? Ang baba mo naman? Akala mo sa mga ito, maaakit mo si Kuya Mo Chen? Hindi ito sa akin. Wala akong ginawa. Bitawan niyo ako. Tama na. Ayoko nang marinig ang mga dahilan mo ikaw na ganitong mang-akit. Palayasin ka sa Gu Corporation. Sobrang mura lang para sa'yo. Dahil wala kang hiya. Ngayon, tutulungan kitang maging mahiya. Hubarin niyo siya. Huwag mo akong hawakan. Wala akong ginawa. Kapag nahubaran ka na at napahiya ka, sa tingin ko, si Kuya Mo Chen magugustuhan ka pa kaya ikaw naman loloko. Huwag mo akong hawakan. Wala akong ginawa. Tigil. Huwag mo akong hawakan. Wala akong ginawa. Tumigil ka. Okay ka lang ba? Ayos lang. Mo Chen, buti nandito ka. Siya ang nagbago ng data ng walang pahintulot at may dala siyang ganito. Ang kumpanya ay hindi pwedeng magkaroon ng walang hiyang empleyado. Ginoo Gu, hindi ito akin. Maniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa kanya. Hindi niya gagawin ang mga sinabi mo. Mo Chen, huwag kang padaya sa kanya ng tuloy-tuloy. Sinabi na sa akin ni Yaning. Siya ang umagaw sa iyo. Siya ang kabit. Mo Chen? Siya ang mali. Halata naman. Sinaktan mo ako. Huwag mo akong marinig na iniinsulto mo si Qingwan. Kung hindi, sa susunod, hindi lang sampal ang mangyayari sa'yo. Mo Chen, hindi pa huli ang lahat. Bumalik ka. Kung patuloy ka pang magpumilit sa iyong pagkakamali at malilin lang sa kanya, tiyak na magsisisi ka. Ikaw ang nalinlang, kung hindi mo pa rin alam ang tama at mali, huwag ka nang magtrabaho sa kumpanya. Mo Chen, paano mo ako tinanggal dahil sa bruhang iyon? Ano tingin? Umalis kayo. Lumayas na. Lakad, lakad, lakad. Su Qingwan, hintayin mo ako. Hindi kita pakakawalan. Ginoong Gu, ito ang bagong report na ipinadala ng R&D Department. Yung nangyari kanina, huwag mo na itong isipin. Alam ko, dahil sa kakulangan ko sa kakayahan, kaya may nagdududa. Hindi. May talent ka talaga. Yung formula mo na pag-aralan ko na. Maraming batikang researcher ang hindi kayang gawin iyon pero nagawa mo. Hindi ito swerte. Sinubukan ko lang base sa kutob ko. Pero ang iyong kutob ay mas tumpak kaysa sa maraming data.
Chingwan, malaki ang potensyal mo. Ginoong Gu. Magsumikap ka, baka ikaw ang mamuno sa Gu Group R, di ng pharmaceutical para dalhin ito sa susunod na antas. Ako. Magsisikap ako. Naniniwala ako sa iyo. Babalik na ako sa trabaho. Wanzi, ayos ka lang ba? Narinig ko sa press conference. Inaalis ako ni Kuya Mo Chen. Huwag mo akong marinig na insultuhin mo si Chingwan kung hindi. Sa susunod, hindi lang bugbugan ang mangyayari. Kuya Mo Chen, hindi pa huli ang lahat. Bumalik ka na. Kung patuloy mo pa magpapatuloy sa iyong pagkakamali at malilinlang ka niya, siguradong magsisisi ka. Ikaw ang nalinlang kung hindi mo pa rin alam ang tama at mali, umalis ka na sa kumpanya. Kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana magkagalit kay Mo Chen. Wala kang pakialam. Si Su Chingwan yon, masyado siyang magaling magpanggap. Vanzi, tumigil ka nang tulungan ako. Kayo ni Mo Chen ay magkaibigan mula pagkabata. Huwag dahil sa akin masira ang relasyon ninyo. Huwag kang mag-alala. Inaakala niya na mahina ka. Hindi ako madaling apihin. Hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Pero ngayon siya, ang pinakamamahal ni Mo Chen. Sa puso? Kung ganoon, ako mismo ang ibaba siya. Huwag kang mag-alala. Ako si Wanzi. Sinasabi ko. Ginagawa ko. Uy, Vanzi. Anong babae? Anong nangyari? Wansi, huwag kang mag-alala. Susuportahan ka ni Lola. Hintayin natin si Mo Chen na umuwi. Siguradong malalaman ko ang totoo. Mo Chen, lumapit ka. Lola, anong nangyari? Ako pa ang tatanungin mo. May babaeng manloloko sa kumpanya at pinalayas mo pa si Wanzi sa kumpanya. Ikaw ba ay nalilito na? May sinabi ba siya sa'yo? Hindi ganyan ang iniisip ninyo. Ano ba talaga? Para sa isang babaeng hindi kilala ang pinanggalingan. Kasama mong nakipag-away sa kapatid mong babae na lumaki. Kasama mo. Talagang binigo mo ako. Lola, may sarili akong pagpapasya. Hindi siya katulad ng iniisip ninyo. Mochen, si Xiaosu ay nanganak para sa'yo. Nagtiis siya ng maraming hirap. Subukan mo namang tanggapin siya. Bigyan ng kumpletong pamilya ang bata. Lola, sinabi ko na sa'yo dati. Ang kasal ay hindi pagbabayad ng utang na loob. Kahit na si Xiaosu ang Jade Girl. Ngayon, sa kanya, wala na akong pagmamahal. Wala akong pakialam. Itinuturing ko ng apo ang anak ni Xiaosu. Pinaalis ko na si Tito Chen para sunduin siya. Bukas ng gabi, gaganapin ang pagtanggap sa pamilya. Pwede kang hindi pumunta ngayon. Pero ang apo ko sa tuhod, dapat tanggapin sa angkan. Sige, dahil siya ay dugo ng pamilya Gu. Sige, tanggapin natin siya sa angkan. Magandang araw. Ako po si Tito Chen. Susunduin si Miss Su Chingwan para iuwi ang bata mula sa ospital. Sige, sandali lang po. Sinusundo po ba ninyo ang kambal? Sabay-sabay ba silang lalabas? Pero si Sisi, nasa ICU pa. Kapag lumabas na, dapat bantayan ng mabuti. Kambal? Kumusta? Sinusundo ko si Mrs. Su Chingwan para sunduin ang bata na discharged. Sige, sandali lang po. Sinusundo niyo po ba ang kambal na lalaki at babae na sabay na lalabas ng ospital? Pero si Sisi, nasa ICU pa po ngayon. Paglabas ng ospital, kailangan talaga bantayang mabuti. Kambal na lalaki at babae? Tama. Madam, sabi ng ospital, si Xiaosu ay nanganak ng kambal na lalaki at babae. Ano? Kambal na lalaki at babae? Ibig sabihin, ngayon, ang apo ko sa tuhod na lalaki at apo ko sa tuhod na babae ay meron na ako. Tama.
Ay naku, bilisan mo. Iuwi mo na ang mga bata. Lola, matagal ko nang sinabi, ang kasal ay hindi pagbabayad ng utang na loob, kahit si Xiaosu ang babaeng may jade pendant. Ngayon, sa kanya, wala na akong romantikong damdamin. Si Xiaosu ay sa kanya naman nanganak ng kambal na lalaki at babae. Wala siyang karapatang dalhin ang ibang babae dito. Maliban kay Xiaosu, walang sino man ang papasukin ang pintuan ng pamilya Gu. Dito ka. Ngayong araw na ito, ang party ng pagkilala sa pamilya, ang Gu Group, darating din ang mga regular na kasosyo. Pagdating nila, isa-isa ko silang ipakikilala sa inyo. President Gu. Halika rito. Ang handaan ngayon para sa pagkilala sa pamilya, Gu Group ang mga regular na kasosyo ay darating din. Kapag dumating na sila, ipapakilala ko sa inyo isa-isa. Ginoong Gu. Mag-relax ka lang. Ngayong gabi, ikaw ang bida. Sinabi ni na Ginoong Gu at Ginang na may kailangan. Puntahan mo sila. Ngayon? Oo, sabi ni Ginang na napaka-urhente. Sige, pumunta ka na. Huwag mong paabutin si Ginang. Okay ka lang ba na mag-isa dito? Huwag kang mag-alala. Sige, sandali lang. Siya, isang babaeng taga-probinsya, ay pinagawa si Mochen na sibakin ako dahil sa kanya. Hindi ko ito matatanggap. Wanzi, ngayong araw, si tatay ay tiyak na kukuha ng paliwanag para sa iyo. Tama, ang anak na babae ng pamilyang Chen ay hindi basta-basta naapi. Nanay at tatay, siya iyon. Si Mochen ay dahil sa kanya, kaya ako pinalayas sa Gu Group. Su Qingwan, Ang mga tao dito ay mga kilalang tao ng Jiangcheng. ikaw, isang babaeng taga-probinsya, ay walang karapatang dumalo. Ako ay bisitang inanyayahan ni Ginoong Gu. Bisita? Ang kanyang mga magulang ay siya. Si Kuya Mochen ay dahil sa kanya, kaya ako pinalayas sa Gus. Su Qingwan, ang mga pumupunta rito ay mga sikat sa Jiangcheng. Ikaw, isang babaeng taga-bukid, ano ang karapatan mong dumalo? Ako ay panauhing inimbita ni Ginoong Gu. Panauhin? Anong klaseng panauhin ka? Niloko mo lang si Kuya Mochen at binigyan ka ng pagkain. Akala mo talaga, nasuot mo ang gown na ito. Magiging prinsesa ka na? Binabalaan kita. Layuan mo si Kuya Mochen. Kung hindi, ipapalayas ko kayo at ang iyong mga anak sa labas na hindi alam kung sino ang ama. Hindi na makakatira sa Jiangcheng. Ang aking mga anak ay hindi bastardo. Binibining Chen, hindi ko alam kung si Zhao Yaning ang nagsabi sa iyo ng kung ano na nagdulot ng maling akala mo sa akin. Ngunit mula simula hanggang ngayon, wala akong galit sa iyo. Hindi ko alam kung bakit mo ako inaapi. Ikaw, babaeng mang-aakit na kabit, hindi lang basta inaatake. Ipapahiya kita at sisirain ang reputasyon mo. Sinabi ko na, hindi ako kabit at wala akong inakit na iba. Matapang ka pa ring magsalita? Sige, lahat tumingin dito. Ito ang kabit na umakyat kay Kuya Mochen, hindi lang pinalayas ang dating pag-ibig ni Kuya Mochen at inagaw ang pugad. Sinabi ko na, hindi ako ang kabit. At hindi ako nang akit ng iba. Ang tigas ng bibig mo. Sige, lahat manood kayo. Ito ang kabit na nang akyat kay Kuya Mochen. Hindi lang pinalayas ang dati niyang minamahal. Inagaw mo ang kanyang pwesto. At pinagawa mo kay Kuya Mochen dahil sa iyong babaeng demonyo. Natanggalin ako. Hindi pa ba sapat ang kasamaan mo? Paano nagkakaroon ng ganitong walang hiyang babae? Ngayon ay si Ginoong Gu, ang pagtitipon para sa pagkilala sa bata. Hindi naman niya dadalhin ang bata at aangkinin ito. Wala. Ang babaeng demonyo ay buntis. Talagang walang hiya. Anong paraan ang ginamit mo para akitin si Kuya Mochen at nagbuntis sa'yo? Bitawan mo ako. Hindi ko alam. Buntis nga? Sige, magkunwari ka pa. Hindi ba gusto mong umasa sa anak na nasa tiyan mo para maging prinsesa? Ngayon, gagawin kong mawawala ang iyong pangarap na iyon.
Ito ay pulbos ng fenggo at mabilis na gamot sa puso na pareho ang epekto. Ngunit kung makihalo sa alkohol, ito ay magiging gamot para sa pagpapalaglag. Ano, gusto mo bang tikman? Lola, Pinatawag kita para ipakita sa iyo ang isang bagay. ano ito? Hemp. Ayaw mong pakasalan ang isang bata, ngayon ay may kambal na lalaki at babae. Sina Sisi at An-An ay iyong mga anak. Ano pang dahilan ang mayroon ka para hindi magpakasal? Lola, ang sinasabi mong Xiaosu ay si Su Qingwan. Ayaw mong pakasalan ng isang bata, ngayon may kambal na lalaki at babae. Sina Sisi at An-An ay mga anak mo. Ano pa bang dahilan mo para hindi pakasalan? Lola, ang sinasabi ninyong Xiaosu ay si Su Qingwan. Siyempre, si Xiaosu ay si Su Qingwan. Siya ang nagsilang ng kambal na lalaki at babae. Ang dami niyang pinagdaan ng hirap. Wala akong pakialam sa dahilan mo. Ang ina ng mga batang ito, kailangan mo siyang pakasalan. So si Xiaosu at si Su Qingwan ay iisa lang pala. Siya rin ang dalagang may jade. At sina Sisi at Anan ay mga anak ko. Ang handaan nito para kilalanin ang pamilya ay para sa iyo at sa ating mga anak. Tatay, nanay. Huwag kumilos. Bitawan mo ako. Ang handaan ngayon ay para sa akin at sa aking mga anak na inihanda. Ang aking mga anak ay kay Gumo Chen. Nagsisinungaling ka pa rin sa akin? Akala mo ba maniniwala ako sa iyo? Ang mga tulad mo ay hindi karapat-dapat magdala ng anak ni Kuya Mochen. Nararapat ka lang maging babaeng probinsyana. Igil, Tatay, nanay, Huwag kang gumalaw. bitawan mo ako. Ang handaan ng pamilya ngayon ay para sa akin at sa aking anak inihanda. Ang aking mga anak ay kay Kuya Mochen. Naglakas loob ka pa ring lokohin ako? Akala mo ba talaga? Maniniwala ako sa iyo? Ang mga tulad mo ay hindi karapat-dapat magbuntis ng anak ni Kuya Mochen. Nararapat lang maging babaeng taga-bukid. tumigil ka. Kuya Mochen, Qingwan, ayos ka lang ba? Hindi ba kita binalaan dati? Bakit mo pa siya sinaktan? Lola, Kuya Mochen, nalinlang niya ako. Hindi ako pinaniwalaan. Itong manlolokong babae ay nilandi si Kuya Mochen. Pinaalis ako. Ngayon, buntis siya anak ni Kuya Mochen. Qingwan, buntis ka. Ang galing! Ang galing! Ay, sa wakas, dumami na ang angkan ng pamilya Gu. Ang 3 apo sa tuhod ko! Lola, nagkakamali po kayo? Itong manlolokong babae nilandi si Kuya Mochen. Nagbuntis ng anak niya. Siya ang sinasabi ko na iniingatan niya sa kumpanya. Yung babaeng iyon. Ano? Yung babaeng iyon ay si Xiaosu. Vanzi, ikaw at si Xiaosu ay may hindi pagkakaunawaan. Misunderstanding? Lola, anong sinasabi niyo? Lola, mali po yata kayo. Ang babaeng manloloko na ito ang umakyat kay Kuya Mochen at nagkaroon ng anak niya. Siya ang sinasabi ko na alaga niya sa kumpanya. Yung babaeng iyon. Ano? Yung babae pala ay si Xiaosu. Vanzi, ikaw at si Xiaosu ay tiyak may hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan? Lola, ano po ang sinasabi niyo? Lola, si Wanzi ay pinalaki nyo. Kahit medyo spoiled siya, hindi siya mapag-away. Kung hindi dahil sa babaeng ito, na paulit-ulit, gamit ang pabor ni Gumochen, ginamit lahat ng paraan para saktan si Wanzi. Hindi kami, manghihingi ng paliwanag ngayon. Vanzi, si Xiaosu ang napili kong manugang at siya rin ang batang babae ng Jade na hinahanap ni Kuya Mochen sa loob ng maraming taon. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan dito. Ngayon ay isang masayang araw. Ang anumang hindi pagkakaunawaan ay dapat munang isantabi. Ako na po ang magpapakumbaba. Okay lang ba? May babae biglang sumingit sa relasyon namin ni Mochen. Kasalanan ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo magkakaganyan ni Mochen. Paano naman? Si Su Qingwan ang batang babae ng Jade. Si Zhao Yaning ang gumamit sa akin. Lola, dahil sa inyo,
makipagbati ako sa kanya. Pero dahil sa kanya, pinaalis ako ni Kuya Mochen sa harap ng maraming tao sa kumpanya. Gusto ko siyang humingi ng tawad sa publiko. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Ngayon ay ang malaking pagtitipon ng pamilya. Lola, hindi naman po tama iyan. Si Wanzi ay pinalaki namin na parang prinsesa. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan. Kahit anong hindi pagkakaunawaan, hindi ba pwedeng kalimutan muna ngayon? Hindi. Kung hindi hihingi ng tawad si Lola, hindi ito matatapos. Ikaw, kayo, Lola, Lola, Lola? Lola. Lola, Mahal na ginang. Lola. Lola, nasaan ang gamot? Saan ang gamot? Ang pamilya Chen namin ay isang pamilya ng medisina. Tama ka bang makialam dito? Huwag mong hawakan si Lola. Lola, saan ninyo inilagay ang gamot? Nasaan ang daladala mong gamot? Umalis ka. Huwag kang makialam sa pag-akupunktura ko kay Lola. Wanzi, anong nangyayari? Ginamit ko ang pampuso na pampamilyang karayom. Ang karayom na ito, ang pinakamahalaga ay ang lakas at lalim. Subukan mo ulit. Maraming taon akong nag-practice. Paano nangyari iyon? Hindi. Masyadong delikado ang kalagayan ni Lola. Wala ng oras. Ikaw ay mag-akupunktura kay Lola? Kung magkamali, pananagutan mo ba? Kung may mangyari kay Lola, ibibigay ko ang buhay ko kapalit. Ikaw? nagtitiwala ako kay Chingwan. Hayaan mo siyang magligtas. Sige, kung may mangyari kay Lola, hindi kita patatawarin. Ito ang pampabalik espiritong karayom. Ito ang matagal nang nawawala sa pamilya Chen. Pinakamahirap na karayom. Saan mo nanakaw ang aming teknik sa karayom? Ito ang karayom na nagbabalik ng buhay. Ito ang lihim ng aming pamilyang Chen na matagal nang nawala. Ang pinakamahirap na tusok. Saan mo palihim na natutunan ang aming pamamaraan ng pagtusok? Binibining Chen, mag-ingat po kayo. Hindi ako nagnakaw. Ito ang sikreto ng aming pamilyang Chen. Sinasabi mo pa na hindi ka nagnakaw? Tama na. Sabi na niyang hindi siya nagnakaw eh. Naniniwala akong hindi niya gagawin yon. Binibini, saan mo natutunan ang ganyang pamamaraan? Sariling aral. Natutunan ko ito sa libro. Ang teknik na ito ay nakatuon sa paghawak, lakas at lalim ng tusok. Imposibleng matutunan ito sa libro lang. Kuya Mo Chen, alam ko kung gaano siya kahalaga sa puso mo. Pero, hindi mo naman siya dapat paniwalaan nang walang basehan. Tama na. Ang alam ko lang, inililigtas ni Chingwan si Lola. Wala sa inyo ang dapat mangabala sa kanya. Chingwan, magtusok ka ng payapa. Naniniwala ako sa'yo. Tiyak na maililigtas mo si Lola. Lola, Xiaosu, muli mo akong iniligtas. Lola, huwag muna kayong magsalita. Magpahinga muna kayo. Xiaosu, ikaw na naman ang nagligtas sa Lola. Lola, huwag muna kayong magsalita. Magpahinga muna. Self-taught na revival needle. Imposible talaga. Maliban na lang kung siya ang babaeng ang nawawalang anak na babae ng pamilya, Chen, ang aking ate. Muntik na ninyong sirain ang pagtitipon ng pamilya Gu para sa pagkilala sa kamag-anak. Mangyaring umalis na kayo. Lola, ano ang ibig mong sabihin diyan? Tito Chen, dahil sa ugnayan ng ating dalawang pamilya na magkaibigan mula pa sa nakaraan, ayokong gawing masyadong kahiya-hiya ang sitwasyon. Siya. Mula ngayon, ang pamilya Chen at ang inyong pamilya Gu, lahat ng pakikipagtulungan agad na wawakasan. Huwag kayong magsisisi, Pamilya Chen, kung gusto ninyong wakasan ang kooperasyon, wakasan na. Umalis na tayo. Chingwan, pasensya na. Dati akong masyadong nakatutok sa Jade Pendant. Napagkamalang si Jiao Yaning ang aking panaginip. At napagkamalang ang Xiaosu na sinasabi ng lola ay palaging ibang tao. Hanggang sa nakita ko ang ulat ng DNA test saka ko lang nalaman. Ang Xiaosu na sinasabi niya ay ikaw pala. At sina Sisi at Anan ay ang ating mga anak. Kaya ang lagi mong sinasabi na may gusto kang tao.
Ang taong gusto ko ay ikaw na mula pa noong una. Pasensya na, napakatanga ko na pinalampas ka at pinalampas na ikaw at ang mga bata ay nagdusa ng maraming hirap. Mga panauhin. Ngayon ay hindi lamang pagtitipon para sa pagkilala, kundi pati na rin para sa apo kong si Mo Chen at manugang na si Chingwan, isang engagement party. Ito ang aking mga apo sa tuhod sina Sisi at Anan. Ipinapahayag ko si Chingwan ay ang tanging manugang na babae na kinikilala ng pamilya Gu. Sige, congratulations. Congratulations. Ay, Ginang. Buntis ka po? Bakit ka po nagtatrabaho? Inutusan ng Ginoo. Kayong, wala kayong gagawin. Kailangan magpahinga para sa bata. Jiang Ma, hindi ako mapakali. Sabi ng Ginoo, kayong, dapat magpahinga ng maayos. Kung naiinip kayo, isasama ko kayo sa hardin. Sige, ganito na lang. Lalabas ako para mamili. Ay, hindi pwede. Zhang Ma, mauna ka na. Ay, Ginoo. Halika. Chingwan, dati, marami akong pagkukulang sa'yo. Chingwan, pasensya na. Dati, masyado akong nahumaling sa Jade. Akala ko, si Zhao Yaning ang aking panaginip. At akala ko ang tinutukoy ni Lola na Xiao Su ay ibang tao. Hanggang sa nakita ko lang, ang DNA test report, saka ko nalaman. Eh ikaw, ang lagi mong sinasabi dati, na may gusto kang iba. Ang gusto ko ay ikaw. Ikaw na talaga mula pa noon. Mula ngayon, babawin ko sa'yo. Achen, hindi mo kailangan gawin ito. Chingwan, dati, ikaw ang nag-alaga sa akin. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa'yo at sa bata. Halika. Ate Vancy, may misunderstanding ba tayo? Misunderstanding? Ako si Chen Bansi. Hindi ako, basta-basta. Turuan mo siya ng leksyon. Gusto ko siyang mawala. Muntik na kayong masira ang aming pagtitipon ng pamilya Gu. Mangyaring umalis na kayo. Lola, ano ang ibig mong sabihin diyan? Siye. Mula ngayon, ang pamilya Chen at ang pamilya Gu, lahat ng pakikipagtulungan ay agad nawawakasan. Huwag kayong magsisisi sa pamilya Chen. Kung gusto ninyong wakasan ang pakikipagtulungan, sige, wakasan na natin. Tigil na! Tigil na! Nagkamali ako, Ate Wanzi. Tigil na! Tigil na! Ate Wanzi, nagkamali ako. Ate Wanzi. Tigil. Ma? Nahanap ko na si ate. Nasa Qingxi Village. Sige, uuwi na ako ngayon. Wanzi, Ate Wanzi. Ako, taga Qingxi Village ako. Toga Qingxi Village ka rin. Oo. At alam ko ang taong hinahanap ninyo ay malamang na si Su Chingwan. Sa baryo, siya lang ang ampon. Lumaki siya sa tulong ng iba't ibang pamilya. Si Su Chingwan pala. Sinira niya ang karera ko. At nagdulot pa siya ng away ko kay Kuya Mo Chen. Ang ate ko pala ay si Su Chingwan. Ate Vancy, Su Chingwan, hindi makakapasok si Su Chingwan sa pamilya Chen. Sa kakayahan ni Su Chingwan, ngayon, si Lola Gu at si Gu Mo Chen ay parehong naikot na niya. Ngayon, hindi lang ito isang pagtitipon para sa pagkilala sa pamilya, ito rin ay para sa aking apo na si Mochen at manugang na si Chingwan, pagtitipon ng pag-iibigan. Ito ang aking mga apo sa tuhod. Ipinapahayag ko. Chingwan, ang tanging itinuturing ng pamilya Gu na tanging manugang na babae. Kung makapasok siya sa pamilya Chen, wala nang lugar para sa iyo. Tama ka. Hindi siya dapat bumalik. May paraan ako.
Sabi ng pinuno ng angkan, noong araw, ang aming anak na babae na nakidnap ay malamang nasa Qingxi Village at tugma ang edad. Sinabi ko sa kanya na ipunin ang lahat ng mga babaeng nasa 22 taong gulang at tipunin sila para kumuha ng dugo at gawin ang DNA test. Napakagaling. 20 taon kaming naghahanap. Sa wakas ay may pag-asa na. Hindi ko alam kung maganda ba ang buhay niya. Kapag nahanap na natin ang anak na babae, ay bibigyan natin siya ng magandang buhay para makabawi. Bigyan siya ng pinakamagandang buhay. Bakit? Ang sama ng mukha mo? Tumawag si tita kanina. Sabi may dumating daw sa baryo. Magsasagawa raw ng blood sampling para maghanap ng kamag-anak. Sabi ng matanda, yung anak naming dinukot noon, malamang nasa Qingxi Village daw, tugma din ang edad. Sinabi ko sa kanya, natipunin niya lahat ng mga babaeng 22 anyos pataas at pagsama-samahin para kunan ng dugo at iDNA test. Ang galing. 20 taon nating hinanap. Sa wakas may pag-asa na. Pauwiin daw ako bukas. Ayaw mong umuwi. Hindi naman. Pero, natatakot akong masira ulit ang pag-asa. Noong bata ako, nawala ako, yung mukha ng mga magulang ko. Hindi ko na talaga matandaan. Maraming beses na rin akong naghanap. Pero hindi sila. Hanggat may kahit nakatiting na pag-asa, huwag tayong sumuko. Desidido na ako. Babalik ako para tingnan. Sige, mauna ka nang umuwi sa Qingxi Village. Kapag natapos ko na ang trabaho sa kumpanya, babalik ako agad para samahan ka. Ang daan sa probinsya ni Qingwan ay hindi maganda. At ang mga pangunahing pasilidad ay hindi sapat. Gumawa ka ng investment proposal. Gusto kong magkaroon ng high-speed train doon. Magtayo ng hospital. Magbukas ng paaralan. Gagawin ko itong pinakamagandang lugar. Mr. Gu, yung lugar ng misis mo ay malayo. Mahirap din itong paunlarin. Sa konserbatibong pagtataya, hindi bababa sa 10 bilyon. Para kay Qingwan, ano ang 10 bilyon? Kapag natapos na ang lahat ng ito, magpaplano tayo ng ikalawang yugto. Mr. Gu, para sa misis mo, ang laki ng ginagawa mo para sa kanya. Gawin mo na agad. Opo. Tia, Qingwan, bumalik ka na. oo, nakauwi na ako. Kung hindi dahil sa iyo, noong iniligtas mo ako mula sa apoy, nasunog na sana ako. Qingwan. Kailangan mong umalis na ngayon. Saan ako pupunta? Puntahan mo ang pinsan mong babae. Nagbukas siya ng klinika sa Jiangcheng. Ang address at pera, nilagay ko na lahat sa bag. Bilisan mo, umalis ka na. At ang anak? Ligtas bang naipanganak? Ligtas na ipinanganak ang bata. At natagpuan na rin ang ama. Siya si Gu Muchen, CEO ng Gu Group. Mabait siya sa akin. At mabait din sa mga bata. Ay, ang galing. Sabi ko na sa iyo, hindi ka isang malas na tao. Su Qingwan. Pinalayas ka sa nayon dahil buntis ka ng walang asawa at may kapal ka pang mukhang bumalik? Uy, si Su Qingwan talaga. Buti nga nakatakas siya noon. Ang peste talaga. May dala siyang anak sa labas. Huwag mong dalhin ang malas sa baryo. Su Qingwan, pinahiya mo ang buong baryo. At ngayon, may kapal ka pang mukha na bumalik. Kapitan, wala akong ginawang masama. Kapitan, ako ang nagpapabalik sa kanya. Kapitan, ang taong tulad niya sa baryo, masisira lang ang reputasyon ng baryo natin. Dapat na siyang paalisin. Tama, tulad nito, babaeng may anak sa labas. Hindi karapat-dapat pumasok sa baryo natin. Ano bang sinasabi mo? Ang ama ng anak ni Qingwan ay ang presidente ng Gu Corporation, Gu Mochen. Ngayon, hindi lang ito pagkikita ng pamilya. Ito rin ay para sa akin apo kong si Mochen at apo sa batas na si Qingwan pagtanggap bilang mag-asawa. Ito ang aking mga apo sa tuhod.
ipinapahayag ko. Qingwan, ang tanging ng pamilya Gu tanging kinikilala manugang na babae. Misis ng Presidente. Hindi siya bastardo. Nagbibiro ka ba? May gusto ba si Gumo Chen sa kanya? Siya lang naman ang nag-iisip na totoo iyon. Ate Vansi. Si Su Qingwan, hindi maaaring pumasok si Su Qingwan sa pamilya Chen. Sa galing ni Su Qingwan, ngayon, sina Lola Gu at Gumo Chen ay naikot na niya. Kung siya ay makapasok sa pamilya Chen, wala nang lugar para sa iyo. Tama ka. Hindi siya maaaring bumalik. Hindi siya maaaring bumalik. May paraan ako. Anong paraan? Lumabas ka sa baryo. Dito sa amin, hindi namin tinatanggap ang mga manloloko. Umalis ka dito. Lumabas. Hindi naman ako nagsisinungaling. Bitawan mo ako. Alam ko, hindi siya manloloko. Bitawan mo ako. Hindi mo makikilala ang tao sa itsura lang. Huwag kang magpadaya sa kanya. Si Qingwan ay talagang hindi nagsisinungaling. Pakawalan mo ako. Tita, Su Qingwan, ikaw ay isang peste. Ngayong araw, sama-sama tayong linisin ang ating baryo. wala akong niloko. Sino ang maniniwala sa iyo? Saktan ninyo siya. Saktan ninyo siya. Saktan! Lumabas ka! Hindi siya nagsisinungaling. Saktan! Umalis ka. Bitawan mo ako. Tigilan ninyo yan. Anong nangyari? Ang ingay-ingay dito. Siya si Su Qingwan, buntis bago ikasal. At ngayon, may tapang pa siyang bumalik sa baryo. Ang aming baryo daang taong tradisyon ay hindi pinapayagan ang pagbubuntis bago ikasal. Su Qingwan, nagdadala ng bastardo na wala ang dangal ng angkan. Kaya ngayon paparusahan ko siya. Susunugin siya. Sindihan. Nagpanggap pa siyang asawa ng pinakamayaman. Tama, kailangan namin siyang palayasin sa baryo. Si Su Qingwan ay tila kaedad ng aming hinahanap na panganay na anak na babae. Halos pareho ang edad. At ang kanyang estilo ng pagtahi. Kumusta, Ji Chen? Ang gawaing pagkuha ng sample ng dugo na ipinag-utos mo ay tapos na. Sino-sino ang pinagkuhanan ng dugo? Ang mga babae sa baryo na nasa edad 22 pataas, lahat ay mayroon. O, kasama siya. Bago lumabas ang resulta ng DNA, walang sino man ang maaaring gumalaw sa kanya. Kapag lumabas ang resulta, patay ka na. Punong angkan, lumabas na ang resulta ng DNA. Paano nangyari ito? Ang ulat ay nagpapakita. Zhao Yaning ang tunay naming nawawalang anak noong panahong iyon na aming nawawalang anak na babae. Sabi ng pinuno ng angkan, ang aming anak na dinukot noong panahong iyon malamang nasa Qingxi Village at ang edad ay tugma din. Napakagaling. 20 taon naming hinanap. Sa wakas ay may pag-asa na. Hindi ko alam kung maayos ba siya. Kapag nakabalik na ang anak natin, mabuti nating siyang gagantihan. Bigyan siya ng pinakamagandang buhay. Anong plano mo? President Chen at Mrs. Chen gagawa ng DNA test, tama? Kung ang resulta ng DNA ay nagpapakita na si Su Qingwan ang tunay na anak, palitan ng ulat para sa akin at kay Su Qingwan. Ate Vansi, alam mo lahat ng tungkol sa akin. Gagawin ko ang lahat ng iuutos mo. Susunod ako ng maayos. Hindi kita ipagtataksil.
Ito. Gusto mo bang si Su Chingwan ang pumalit sa'yo? Anak ko, ikaw ba talaga? Hindi ko alam. Tatay, nanay, ito ay isang malaking masayang okasyon. Natagpuan na sa wakas si ate. Natatandaan ko, ang aming anak, sa kanyang kaliwang balikat, sa likod ay may maliit na birthmark na hugis between. Yaning, hayaan mo kaming makita. Birthmark. Birthmark. Kung mayroon, makikita agad. Hayaan mo si nanay na makita. Makikita agad kung meron o wala. Hayaan mo akong tumingin. May birthmark talaga. Siya ang anak natin. Talagang ang anak natin siya. Pinahirapan mo kami sa paghahanap sa'yo. Ako talaga ang anak ninyo. Bakit parang kamukha ng birthmark ko? Si Zhao Yaning ay hindi ang anak ninyo. Ako ang totoo. Siya ay peke. Kasinungalingan iyan. Gusto mo lang sirain ang pagtanggap sa akin bilang pamilya. Hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong suriin muli. Ano pang susuriin? Nakasulat na ito sa report, malinaw na malinaw. Tulong, paluhodin siya. Yumuko siya hanggang umamin. Luhod! 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 Luhod at yumuko! Luhod! 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 Tigil. Okay ka lang ba? Kung sino mang gagalaw sa kanya, ay kaaway ng pamilya Gu. Talagang CEO, Gu. Mo Chen. Tumahimik ka. Wala kang karapatang tawagin ako ng ganyan. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang mga api sa'yo. Seogu? Ito ay pribadong bagay ng pamilya Chen. Parang, wala namang kinalaman sa iyo, di ba? Ang pribadong bagay ng pamilya Chen, talagang wala akong kinalaman. Ngunit lahat ng tungkol kay Chingwan ay may kinalaman sa akin. At, mapapatunayan ko, may hugis pusong birthmark sa kaliwang balikat niya. Mapapatunayan ko rin. Tama ang sinabi ni CEO Gu. Nalinlang kayo lahat ni Zhao Yaning. Wala talaga siyang birthmark sa balikat. Mula pagkabata, nakita ko si Chingwan na lumaki. May birthmark siya sa ilalim ng kaliwang balikat. Totoo iyon. Kasinungalingan yan. Kayo ay magkakampi. Kaya mo bang hugasan ang birthmark mo gamit ang tubig ngayon? Tingnan natin kung kumukupas. Bakit mo ako ginaganyan? Nanay, tatay, dapat ninyo akong paniwalaan. Nanay, tatay, nagpakahirap si ate na makilala ang kanyang tunay na pamilya. Ayaw mong maging masaya ako. Zhao Yaning, peke ang ulat. Natural na peke rin ang birthmark. Kung malinis ang konsensya mo, kaya mo bang hugasan ang birthmark mo ng tubig? Yaning, kung talagang anak ka namin, hindi ka matatakot magpa-test. Tay, hindi ka ba naniniwala sa akin? Tay, gawin mo ito. Masasaktan si ate. Pinapagpanggap kita. Iginuhit lang ang birthmark niya. Ikaw. Zhao Yaning, gumamit ka ng ganyang paraan para dayain mo kami. Ako. Chingwan, ipakita mo sa kanila ang tunay mong birthmark. Ano? Ito? Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit mo siya pinagpanggap? Siya ang nagutos sa akin. Sinabi niya na kung magpapanggap ako, sigurado akong magiging mayaman at masagana ang buhay ko. Siya. Kasinungalingan. Nanay, tatay, huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi ganyan, Wanzi. Pinalaki ka namin ng 20 taon. Itinuring ka naming anak. Nakipagsabuatan ka sa iba para dayin kami. Niloko mo ang ate mo. Talaga namang traitor ka. Nasayang lang ang pag-aalaga namin sa iyo. Mula ngayon, wala kang anak na sa amin. Chingwan. Simula ngayon, Chingwan, ay ang aming pamilya Chen nag-iisang anak na babae, lahat ng ari-arian ng pamilya Chen mga bahagi. Sa hinaharap, siya ang magmamana. Dahil kay Chingwan balak kong mamuhunan ng 10 bilyon para itayo ang bayan ni Chingwan. Ngunit ngayon, hindi kayo karapat-dapat. Ngayon, ay ang dobleng kaligayahan ng pamilya Guuna, binati ang pagbalik ni Chingwan.
Ang ikalawa ay ang pamilya Gu at pamilya Chen nagbalik ang kooperasyon. Qingwan. Lola, may utang akong paumanhin sa iyo. At salamat sa lahat ng ginawa mo para sa pamilya Gu. Lola. Lumipas na lahat. Anak, sa susunod, ang pamilya Chen ang magiging iyong suporta. Walang sino man ang makakaapi sa iyo muli. Anak, tiyak kong ibabalik ni tatay ang 20 taon na utang ko sa iyo, lahat ay babayaran. Qingwan. Dati ako ang nagpahirap sa iyo at sa bata. Mula ngayon, maniniwala lang ako sa iyo. Mamahalin lang kita, poprotektahan lang kita. At Chen, Papakasalan mo ba ako? Hayaan mong gamitin ang buong buhay ko para suklian ka ng mabuti. Oh!